pagdiriwang ng ating simbang gabi, inanyayahan tayong pagnilayan ang isang katotohanang kasing liwanag ng bituin sa Bethlehem. May pag-asa ang bayan ng Diyos dahil may Jesus tayong hinihintay at tinanggap. Sa kabila ng kahirapan, kaguluhan, at mga personal na mga suliranin, ang Panginoon ay nag-anyaya. Lumapit ka, may liwanag para sa iyo. Mga kapatid, marami po sa atin ngayong taon ay dumaan sa mga pagsubok, may mga nawalan ng trabaho, may mga nagkasakit, may mga nawalan ng mga mahal sa buhay, at may mga dumanas ng mga kakulangan sa buhay. Subalit ipinapaalala sa atin ng Diyos, hindi natatapos sa dilim ang kwento natin. Dahil sa akin, may umagang parating. Sa gabi ito mga kapatid kay Kristo, mayroon lamang kung mga bagay-bagay na nais kong ibahagi sa atin patungkol sa pagkakaroon ng pag-asa. Una, ang pag-asa ay nagsisimula sa pangako ng Diyos. Sa Lucas chapter 1 verse 37, walang anumang salita ang Diyos ang mawawalan ng kapangyarihan. Mga kapatid, ang pag-asa ng mundo ay nakabase sa salitang sana. Sana gumanda ang buhay, sana gumaling, sana may mga biyaya. Pero ang pag-asa ng isang mananampalataya ay may katiyakan. Dahil ito ay nakaugat sa salita ng ating Panginoong Diyos. Si Maria ay isang ordinaryong babae, walang kayamanan, hindi kilala sa lipunan, ngunit pinili siya ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako mula pa noong simula ng kanyang lahi. Mga kapatid, kung ang pag-asa natin ay nakabase sa kayamanan, tao, o sariling kakayahan, mabilis itong mawala. Subalit kung ang pag-asa natin ay nakabase sa salita ng Diyos, hindi tayo kailanman mabibigo o bibiguin ng ating Diyos. Pangalawa, ang pag-asa ay dumarating sa mga pusong handang sumunod. Sabi sa Lucas chapter 1 verse 38, mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. Noong una, si Maria ay nagdalawang isip dahil siya ay batang-bata pa. Ang balitang pagbubuntis niya ay magbibigay sa kanya ng kahihiyan. Pero ano ang tugon niya? Ito ay ang pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Mga kapatid, maraming mga mananampalataya ang gusto ng pag-asa, pero ayaw namang sumunod. Gusto ng himala, pero ayaw namang magtiwala. Gusto ng biyaya, pero ayaw namang magtalaga. Hindi natin makikita ang pag-asa mula sa Diyos kung hindi natin susundin ang kanyang kalooban. Pangatlong bagay, ang pag-asa ay palaging mas malaki kaysa sa ating mga sitwasyon. Mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos ang mga magagaang sitwasyon para gawin ang kanyang plano. Si Maria ay isang dalaga, si Jose ay isang karpintero, at ang Nazaret ay isang maliit na bayan na hindi kilala ng marami. Pero doon isinilang ang manunubos ng sangkatauhan. Ibig sabihin, hindi magiging hadlang ang kahapon natin, ang mga pagkukulang natin, ang mga pinagmulan natin. Kapag may plano ang Diyos, may pag-asa. Ang pag-asa ay dumarating sa gitna ng kadiliman. Sabi sa Propeta Isaiah, chapter 9, verse 2, ang bayang naglalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Kapag ganitong simbang gabi, madilim, malamig, pero tayo ay nagsasakripisyo para dumalo dahil may inaasahan tayong liwanag.
Ganito ang espiritual na larawan ng mundo bago isinilang si Jesus. May kadiliman ng kasalanan, may karahasan, kasakiman at pagkalugmok. Pero sa kadiliman, ipinanganak ang liwanag ng mundo. May isang ilustrasyon na nais kong ibahagi sa gabi ito. May isang kandila sa napakadilim na kwarto. Kahit ito ay maliit, kaya nitong alisin ang takot. Hindi natin kailangan ang malaking ilawan para magbigay ng direksyon. Gayon din naman ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Mga kapatid, maaaring madilim ang ating mga sitwasyon ngayon, pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-asa. Gaya nga ng isang kasabihan, sa dilim, kumikislap ang liwanag. Ang pag-asa ay para sa lahat at hindi lamang sa iisa. Noong si Maria ay pumunta kay Elizabeth, dala niya ang mensahe ng Diyos. At ang pagdating niya ay nagdulot ng kagalakan kay Elizabeth. Mga kapatid, kapag puno tayo ng pag-asa, magiging daluyan tayo ng buhay at galak sa iba. Tayo ay magiging tagapaghatid ng pag-asa. Isang simpleng tawag, maliit na tulong o panalangin ay napakalaking bagay para sa sino mang nanghihina o nangangailangan. Ang pag-asa ay nagbibigay ng kapayapaan na higit sa katwiran. Ayon sa aklat ni San Lucas sa chapter 2 verse 34, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kawalan ng problema, kundi ito ay presensya sa gitna ng bawat suliranin. May isang kwento tungkol sa isang batang takot sa kulog at kidlat. Umiiyak siya kahit sarado ang mga bintana. Pero nang hawakan ng kanyang tatay ang kanyang kamay, siya ay tumigil sa pag-iyak. Sa kadahilanang nagkaroon siya ng kapayapaan dahil kasama niya ang kanyang ama. Mga kapatid, ang tunay na pag-asa ay nakapagbibigay ng kapayapaan kahit magulo ang paligid. Ang pag-asa ay natupad sa pagkakatawang tao ni Jesus. Ito ang mensahe ng simbang gabi. Pumarito ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus upang maramdaman o maranasan natin na hindi tayo nag-iisa. Sabi ni Juan sa chapter 1 verse 14, at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sa bugtong na ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Mga kapatid, tayo ay nailayo sa Diyos dahil sa kasalanan, ngunit siya mismo ang lumapit sa atin. Hindi biro na ang hari ng langit ay nagpakababa upang maging sanggol sa sabsaban. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ito'y kanyang ginawa. Dahil sa kanyang, ito ang tunay na pag-asa. Hindi tayo iniwan ng Diyos at hindi niya tayo kinalimutan kailanman. Sa gabing ito, tanungin po natin ang ating mga sarili. Saan ako banda nanghihina? Ano ang pangakong dapat kong ibalikan muli? Ano ang bahagi ng buhay ko na nawalan ako ng pag-asa? Ano ang mga pangako ng Diyos na dapat kong balikan? At kanino ko dapat ibahagi ang pag-asa ito? Sa gabing ito, mga minamahal kong kapatid, kahit anong sitwasyon natin, may suliranin man, may karamdaman, may sirang lirasyon, o mga pangarap na wala pang katuparan, si Jesus lamang ang tanging kasagutan. Hindi siya dumating para magbigay ng inspirasyon lamang,
kundi dumating siya upang magligtas, magbago, magmahal ng walang hanggan. Marahil may mga kapaguran tayo sa buhay, pero hindi pa tapos ang Diyos. May pag-asa pa. Hindi dahil maganda ang sitwasyon, kundi ito ay dahil mabuti ang ating Panginoon. Kahit anong dilim ng buhay natin, kahit anong bigat ng mga problema natin, at kahit anong kalungkot natin, may pag-asa pa. Dahil si Jesus ay pumarito, ang kanyang mga pangako ay totoo, ang kanyang pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Simbang gabi is a reminder that hope rises before the sun comes out. Isang mapagpalang gabi at maligayang Pasko.